Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Leo? Kamusta mga King of the Jungle? Kamusta? Anong meron? Anong meron sa ating mga Leo? Check natin. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Kabuhayan, kapirahan, pamilya, relasyon, kaibigan, mga taong nakapaligid sa ating mga Leo. Guidance and good news for all the Leos here. Guidance and good news for all the Leos. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026, please. Collective energy ng ating mga Leo. Collective energy ng ating mga Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Let's see kung ano meron para sa ating mga Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Alright. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Wala na pong iba. Okay? Any messages coming from a different account other than kay Angeles 11, hindi po ako yun. Kindly block and report mga nang i-scam sa inyo. Leo. The Wheel of Fortune in reverse, may mga delays sa manifestation, hindi mo naramdaman na naging mabait ang tadhana sa'yo pagdating sa pera. Okay? Marami kang minamanifest. But I feel, pagdating sa kaperahan, no, meron kang someone sa tabi mo na, kumbaga, nagiging sandalan, katuwang mo pagdating sa kung kinakapos ka man, kung anong mga kailangan. Okay? Very optimistic, no? Very optimistic ang ating mga Leo na kung ano man yung mga like delays pagdating sa minamanifest mo na magandang relationship, stable relationship at malaking blessing pagdating sa finances. Sabi mo kung hindi mo man nakuha yung full manifestation last 2025, itutuloy mo ang laban this 2026. May malaking transformation tungkol sa pamilya. Okay? There's a death card, okay? Iba yung naisip ko, but wala naman sanang nangyaring hindi maganda, but syempre ito yung mga hindi natin binabasa, health and death, okay? Hindi magandang energy, but I feel may blessing, may enough naman, but yung full manifestation mo, sabi mo itutuloy mo this 2026. Meron ka mga inaasahan na malaking transformation tungkol sa pera. Ano ba yung naiisip ko? I don't like this energy. Sana wala namang ganun, ha? Nagkaroon ka ng manifestation tungkol sa pera, mga dapat i-offer sa'yo, mga kontrata, mga close deal, promotion, pero sabi mo, gagawin mo yung lahat para pakisamahan yung nasa loob ng kumpanya, ikaw na yung mag-a-adjust para maging maganda yung energy, you know? Sabi ng feminine sa connection na to, magwe-wait siya na magkaroon ng better energy, no? Sa love situation na to. Maraming sabihin natin unequal give and take because it feels like someone in this connection is giving more at yung isang tao is more of a taker. Kaya tuloy may tampuhan, may mga hindi magandang energy because ang totoong purpose naman, bakit kayo naging together, you and your person, dahil ang usapan nyo, both of you are building a strong relationship together. But it feels like habang tumatakbo ang araw, ang linggo at ang taon, buwan, parang someone is, isa lang yung nag-e-effort to make this connection right, to make this connection work out. May mga dapat pag-usapan tungkol sa pangarap, but parang pagdating sa relationship, ayaw nyo munang pag-usapan because someone feels na yung isang person, especially sa side ng masculine, hindi naman masyadong ready, na nagdadala ng overthinking sa feminine. Okay? Leo, I feel marami ka ring pangarap, mga minamanifest na wish fulfillment mo about pera, material things, mga investment, mga gusto mong bilhin, okay? Sabi mo kasama mo naman yung person mo, kung ano man yung mga magiging blessing na makukuha mo kay God, okay? The masculine in this connection, sabi niya nandito lang naman siya, hindi naman siya para umalis sa side ng feminine. And may mga pagtatalo dito na sabi ng masculine na nahirapan din siya sa ugali ng feminine, nagtitimpi daw siya para hindi sila mag-away. Nagkaroon ng sad energy here because maraming gustong i-build. This is the Leo energy.
nagkaroon ng sadness sa energy ng ating mga Leo because sabi mo is marami kang gusto sanang gawin but you feel like parang may blockage or meron kang sisimulan, may mangyayari na bagay para maging distraction or maantala ko ano man yung ginagawa mo, laging may blockage, okay? So sabi mo, sana this time, dire-diretso na yung progress pagdating sa kaperahan, kabuhayan, career, negosyo. Okay? May mga usapan tungkol sa how to make this relationship more stable, but nangyayari lang yun every time nagtatalo, na parang nagtatalo, nagre-reconcile, nangangako, maraming usapan, tapos hindi na naman natutupad, nag-aaway na naman, mangangako na naman, puro ganon. I feel umiikot sa ganon. Someone is like maraming sinasabi, pinapromise na pag-aawayan because it feels like, syempre kung hindi natutupad, matatag yan as a lie. Alam mo yan, it will be tagged as a lie, malilabel as a lie. Okay? So, for stronger connection with your intuition, mental clarity, and spiritual protection, the purple crystal, amethyst. For grounding, protection of your energy, anti-evil eye, the evil eye bracelet. Okay? To ground your energy, to heal the heart chakra, to help you heal emotional wounds, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by enlightened guides. So, in the past, nagkaroon ng maraming plano, pangako, masaya, long-term, pamilya. Okay? Plano, masaya, pag-ibig, pamilya, bahay, long-term, engagement, kasal, living in together. It feels like nung nag-uusap kayo, todong-todo na, tuloy na, may kasal, may engagement, nakilala ng pamilya ko, ano man. And then all of a sudden, nag 180 degrees, someone feels betrayed. Betrayal, broken-hearted, okay? Hindi natupad. Papakasal na ng June, biglang naging September, naging December, nagpasko at nag-New Year na, wala pa rin nangyari. Sabi, aayusin na ang mga bad habits, tatapusin na ang mga bad habits, but inulit na naman. Iiwasan na itong mga pinagmumula ng trust issues, but then nandun pa rin. Ia-unfriend na to, iba-block na to, titigilan na yan, ganun pa rin. But, you and your person's love is strong, na parang nahihirapan kayong i-let go yung isa't isa. And every time na lang na magtatalo kayo, nahahanapan nyo naman ng paraan para magkasundo uli. But again, hindi naman enough yung, oo, laging pumapayag magkasundo kasi pwede namang ma-avoid yung paulit-ulit na away with the same old issue. Wala namang perfect na relationship. Alam naman natin from time to time magkakaroon ng pagkakamali, kasalanan, and apology na kasunod. Pero ang mahirap lang kasi ang toxic kapag ilang buwan na, ilang taon na, pare-pareho lang yung ginagawa, puro apology, wala namang kasamang change behavior. Okay? Pinagpipray ng feminine na sana matapos na yung mga pagtatalo, mga hindi nyo na pagkakasunduan. Napapagod din yung masculine, pero parang this is like a debate of the chicken and the egg. Sabi ng masculine, grabe magsalita tong feminine na to, nabubuisit na rin naman siya. Pero sabi ng feminine, paano siyang hindi magsasalita? This is the feminine holding her sword of truth and hurt siya sa situation ng, sa love situation na to. Sabi ng ating mga Leo, ang daming responsibilidad, ang daming kailangang ayusin, ang daming kailangang habulin, pangarap, mga bagay na kailangang like personal development, personal growth, kabuhayan, kaperahan. Transformation, okay? Are you dealing with a Scorpio? I don't wanna take it literal, tong card na to, but I'm reading it medyo literal, na parang kung nagkaroon man ng malaking gastos, kasi may nakikita akong, hindi to para sa lahat, may nakikita akong like nagkasakit and hopefully makarecover ha. Kasi merong hindi ako nakikita hindi magandang energy. Okay? So, there's an energy also here para sa ating mga Leo na sana magkaroon na ng positive transformation tungkol sa mga gastos. Kasi kumbaga, kung may mga binabayaran, may mga responsibility, sana matapos na yon at gumaan-gaan na yung mga responsibilidad. Okay? Sabi ng masculine sa connection na to, hindi naman siya, parang papanindigan niya kung ano man yung mga responsibilidad. Okay, kaya lang talagang parang nagkasunod-sunod kung ano man yung mga responsibilities at burden na yan. Pagsubok, okay?
Sabi ng person ng ating mga Leo, gusto na niya ng bagong energy sa relationship na to. Okay? Sabi ng person ng ating mga Leo, gusto niyang maging mas maayos, magkasundo, maging mas masaya, new beginning, new mindset, new approach, clean slate. Okay? Kung ano man daw yung nangyaring hindi maganda in the past, yung person ng mga Leo, especially sa side ng feminine, sabi niya willing naman siyang magbigay ng clean slate. Kaya lang, kinu-question na nung feminine, like long term ba talaga to kung bibigyan pa niya ng another chance si masculine. Naisip ni feminine, paano pag hindi nagbago si masculine? Ibig sabihin, sabi niya, magkakaroon na siya ng new beginning after this last chance. Magkakaroon na siya ng new beginning na baka hindi na talaga mag-workout, siya na lang. Meron ditong energy na maaari, okay? Let's not claim it. Maaaring hindi pa rin ready to be reliable, responsible ang masculine. So, after this ultimatum or chance na binigay ni feminine, this pagpasok ng 2026, pag nagkaroon pa rin ng disappointment, iba-iba tayo. For some kasi medyo matagal na yung relasyon, masyado ng maraming chances na naibigay, yung iba kasi simula pa lang. Depende to sa pasensya, sa dami ng chances na kaya mong ibigay feminine, but I feel for most of you, bibigyan mo ng enough chances ang relationship na to para magbunga, mag-flourish, magkaroon ng magandang energy. But for a little portion ng nakikinig ng reading na to, parang talagang super last na to. Parang sinabi mo na ngang super last tapos binigyan mo pa, kumbaga pa bonus na lang. Kung hindi talaga magbabago, talagang mukhang tapos na ang connection na to. Emotionally naka-exit na. Emotionally divorce. Merong mga doubts ang ating feminine kung may ini-entertain ba na iba ang masculine. Like, meron pa ba siyang hindi na-let go? May bago ba siyang nakilala? May bago ba siyang nagugustuhan? Meron bang ibang, may hang up ba ang puso niya? May mahal pa ba siya? May nagugustuhan ba siyang iba? Maraming questions ang feminine. Meron ba siyang hindi maiwanan? Meron ba siyang gustong balikan? Meron ba siyang gustong i-take a leap of faith again to give another chance? Lumang relasyon ba to o may nakilala siyang bago? May nararamdaman ang official partner, ang official feminine dito na hindi ganun ka-committed yung masculine at hindi mabigay yung 100% commitment because hindi maramdaman ng feminine na decided na ang masculine sa kanya. Okay? There's an energy here na, again, hindi ko nararamdaman na secured ang love na to. Maraming trust issues and may nakikita talaga akong lies. May nakikita akong, sabihin natin, tinatagong passionate energy ang masculine towards another feminine. It could be an old love or a new potential passionate connection. Merong iniisip si masculine na try kaya niyang balikan to, kausapin, okay? But for most, no, it's like dating crush or ex or dati na siyang may interest sa tao na to na naku-curious yung masculine na what if baka gusto rin siya, what if itry niya baka naman mag-workout kasi hindi ko nararamdaman yung siguradong energy ng masculine sa current partner niya right now, okay? At kung ano man ang mangyayari, pag nalaman na naman to ng feminine sa connection na to, the official partner yung binigyan ng pangako, ma-hurt na naman. Someone feels na kung ano man yung mga pangakong binigay, kung ano man yan, papasyal tayo, may engage tayo, ikakasal tayo, magli-live-in tayo, punta tayo dyan, punta tayo dito. Mukhang may potential delays na naman na maaaring magdala ng overthinking, especially sa side ng feminine. Mahirap kasi ito alam mo yun, kahit hindi mo makita yung talagang solid evidence, ramdam ng babae kung may kahati siya sa puso ng masculine, okay? Lalo na alam mo yung pattern ng masculine, tas biglang may nakilala somewhere, tas parang, bakit biglang nahihilig sa ballroom dancing to, dati puro basketball, na nararamdaman ng feminine na, ay mukhang may bagong interest to, bakit may nag-i-spark sa kanyang interest sa isang bagay na dati ayaw naman niya or hindi niya gusto, okay? Patuloy pa rin ang pag-uusap nyo tungkol sa mga plano, pero puro usap, alam mo yun, puro usap, the masculine is trying to buy his time, making the feminine hold on sa relationship na to, para wag lang umalis, habang hindi sigurado yung masculine kung ano ba talaga, what he's ready for, at kung sino ang gusto niya, hindi niya bibitiwan, itong official feminine na to ang kanyang empress. Kasi parang baka meron pa siyang gustong balikan in the past, baka yung high school, yung college sweetheart niya, elementary sweetheart,
kung sino man to, bagong kakilala, meron pa siyang naiisip na, alam mo yun, parang may fantasy pa sa utak niya na baka click din sila ng someone na to. And because of that, lalaki yung trust issues, no? And the feeling unsecured sa relationship ng feminine na to, iyan na nga ba? I feel mafi-figure out ng official partner to eh. Baka machi-check sa phone, marorong send, or makikita yung mga search history. Sino tong laging tinitignan? Sino tong laging pinupusuan? Sino tong fina-follow niya na hindi naman connected, whatever. Okay. Magde-decide yung masculine between someone na pinangakuan niya or etong isang bagong feminine or isang wifey energy or etong bagong girlfriend niya. Or meron siyang girlfriend or meron siyang like baby mama na isip niya baka gusto pa niyang balikan to, nanay ng anak niya, something like that. It's like it's either a past, a present, or a future. Meron siyang pinagpipilian from their current energy. Okay? So nasa sa inyo na to kung paano niyo to i-figure out. May free will tayo, kaya kung ano lang naman yung nababasa ng card is yung mga energy na meron because of your past decisions. Kung ano man yung maaaring mangyari in the future, nasa sa inyo na to. And I pray and hopefully makagawa kayo ng tamang decision para sa inyong dalawa. Whether you decide to, yun nga, make it or break it, na it's either ayusin nyo to or sa dulo mo fall out of love, depende yan sa mga decision mo. Okay? So, Leo. Kabuhayan, kaperahan. Would 2026 be a better year for kabuhayan, kaperahan, and guidance and good news para sa ating mga guidance and good news tungkol sa pera, kabuhayan, negosyo, guidance and good news para sa mga pera, career, negosyo, guidance and good news. Mag-ingat, calculated risk. May nakikita ako dito na feeling of sadness, defeat pagdating sa kaperahan. Ingat sa gastos, ingatan ng hard-earned money. Okay, let's see. Would 2026 be a better year for career, finances, para sa ating mga Leo? Tingnan natin ang guidance. Let's see. Ulitin ko ha, ingat sa scammers, ang nag-iisang account na Mystic Siren kay Angeles 11. Meron ka mga iniintay na opportunities, increase, promotion, kontrata, mga koleksyon, cheque na maaari, let's not claim, maaaring magkaroon ng delays. Meron ka mga ima-manifest na maaari, let's not claim, na maaaring magkaroon ng delays, okay? But the Leos would stay optimistic about mga gusto niyang i-pursue pagdating sa kaperahan, kabuhayan. Maaaring magkaroon ka ng investment, ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo, meron kang kausap na sinungaling, okay? Meron kang mga makakausap here, mga dating kaibigan, baka alukin ka ng negosyo, mag-ingat sa pagkakatiwalaan. Hindi pwedeng like investor ka, bigay mo lang yung pera, tapos bukas mo kalawa, hihingi ka ng hindi, dapat nakikita mo kung paano niya minamanage yung pera, but syempre decision mo pa rin to kung paano to, okay? May nakikita pa rin ako na isang dating old love na gustong balikan ng ating masculine, marami siyang plano, do marami siyang doubts kung mag-workout pa to. Meron siyang pinagpipilian, like kanino ba siya babalik, sinong relasyon ang magiging forever niya, sino ang iiwanan niya. Pero may mga iniisip ang masculine na dapat maging careful siya, of course. Maging careful siya in making a decision because nagde-decide ang ating masculine. Oh my God, this is like multiple feminine, okay? Meron pa siyang isang kaibigan na mukhang hindi naman kaibigan lang, alrighty? Feminine, if you're listening to this, be very discerning, ingatan ng puso. Okay lang kung bigyan mo ng another chance yung masculine, but be very discerning kasi baka masaktan ka sa proseso ng pagbibigay mo ng another chance sa masculine, okay? Again, this is not for all the Leos. Ito yung mga Leo na may mga pinagdadaanan pagdating sa relasyon, alrighty? And that would be the Leo reading for the year 2026. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Leo!